Pinalakas pang lalo ng pamahalaan ang mga programa nito sa food security, kasabay po ng pagpapaunlad ng oportunidad sa kanayunan. Pinangunahan po ng Pangulo ang inaugurasyon ng Lulutan Bridge sa Iligan City, Isabela na nasira ng bagyong Rusing. May 20 taon na ang nakararaan. Ang buong ulat, ihatid sa atin ang aming kasamang si Rocky Ignacio mula sa Isabela, live. Maraming salamat, Kirby. Pinalakas pa nga ng pamahalaan ng mga programang pang-infrastruktura para patatagin ng sapat at murang halaga ng pagkain, kasabay ng pagpapalawak ng mga kanayunan. Pinasinayaan ni Pangulo Aquino ang Lulutan Bridge na tutulong para sa mas ligtas at mabilis na biyahe ng mga residente at maging ng produktong agrikultura. Ito rin ang magbubukas pa ng dagdag oportunidad ng lalawigan sa Cagayan Valley Region kung saan 200 barangay ang inaasahang magbebenepisyo. Malaking tulong rin ito sa mga magsasaka dahil ang Isabela ang itinuturing ng Department of Agriculture na surplus producer ng palay at #1 producer ng mais. Pangunahing programa rin ang lalawigan ng Biomass Energy Project para sa pagtiyak ng kasapatan ng supply ng enerhiya. Narito ang pahayag ni Pangulong Aquino. Tuloy na to. Siyempre, mga produkto, kailangan sa mga barge o mga bangka. Inaabot po ng samsam ang pagdawid at dagdag gastos pa sa mga nangangalakal at sa mga tumatuloy ditong ilog nito. Ngayon nga pong naibalik na natin ang tulay, ang tagal na lang po ng inyong paglalakbay ay tinatayang 5 minuto na mula sa dating 1 kalahati hanggang 2 oras. Tapos na po ang inyong kalbaryo. Ang mahigit 500 lineal meter Lulutan Bridge ay isa sa itinuturing na pinakamahabang tulay na mag-uugnay sa Isabela at sa iba pang karatig lugar. Bago ang proyekto, gumagamit ng barges sa mga residente at sa pagluluwas ng produkto sa Ilagan City Market. Dahil sa nasirang Spillway Bridge, bunsod ng paggagasa ng malaking troso dahil sa malakas na bagyong Rusing taong 1995 o may 20 taon nang nakararaan. Ang 772.924 million pesos na Lulutan Bridge ay nakumpleto nitong January 2015 sa ilalim ng Package 2A at isa sa mga bridge projects na nakapaloob sa Urgent Bridge Construction Project for Rural Development ng DPWH. Muli, narito si Pangulong Aquino. Kwento nga po sa atin, 1995 pa nang masira po ng trosong at debris na dala ng bagyong Rusing ang dating tulay na nagkokonekta sa mga barangay Alamagi, First at Lulutan. Na mangyari ito, katakot-takot siyempre naging perwiso na kinaharap po ninyo. Kinakailangan ninyong umikot sa Gamu o sa Tumawini. Di ba na? Dahil 1995 po si Rusing, nanay ko po natapos yung termino 1992. No? Sayang nga po, dahil kung napagtuunan lang agad ng pansin ang halaga ng proyektong ito, ilang daan libo kaya sa mga kababayan natin, ang noon pa lang ay gumalinhawa na ang paghahanap buhay at paglalakbay. Hindi rin naman po kalabisang sabihin na di hamak na mas mura sana ang gastos kung ipinagawa na ito noong 1995 pa lang. Maliwanag po, sa tuwid na daan, sinusulong natin ang tinatawag na justice at hindi justice. Ito nga pong Lulutan Bridge ay isa sa mga konkretong patunay na hindi po natin pinapabayaan ang Isabela. Bukod sa tulay, bahagi ng may 11 bilyong pisong pondo para sa infrastruktura ang dagdag na farm-to-market road, inilalatag na rin ang proyekto para sa alternatibong ruta ng Dalton Pass na vulnerable sa landslides na dala ng lindol o malakas na bagyo. Narito muli si Pangulong Aquino. Ayos at pagpapalawak natin ng daang Maharlika National Road 1 o Asian Highway 26. Tuloy-tuloy din po ang konstruksyon natin ng kalsada magkokonekta sa daang Maharlika at sa Santiago Tuguegarao Road sa Santiago City. Kabilang din po sa ating inisyatiba ang 59.56 kilometers na farm-to-market roads na ating nagawa at nakumpuni sa buong Isabela. Oras matapos natin ang dagdag pang 15.91 na kilometrong farm-to-market roads dito sa inyo, aabot sa halos 20,000 ang farmer beneficiaries ng probinsya. Siyempre, ito naman po yung sa natutuyo. Ang sagot natin dyan, nariyan din ang 161 irrigation projects na kumpleto na natin sa inyong lalawigan. Bukod may 32 irrigation projects pa tayong target na tapusin at oras na makumpleto ito ay aabot po sa 146,625 na hektarya ang mabibigyan ng patubig. Higit sa 10,750 na magsasaka sa buong Isabela ang matutulungan ito.
Pagtiyak pa ng Pangulo sa 450 araw na nalalabi sa kanyang termino, sisikapin niya maihatid ang ginhawa para sa kanyang mga boss. Narito muli si Pangulong Aquino. Kayo po ang gumawa ng pagbabago. Kayo po ang nagiging susi para sa transformasyon tinatamasa na natin ngayon. Binigyan po ninyo ako ng mandato at sabay-sabay po nating nakikita ang positibong bunga ng lahat ng ating pinagsumikapan. Ang aking nga po, boss, kung gusto ninyo ang nakikita ninyong pagbabago, hindi ba't makatwiran lang na pumanig pa rin tayo sa tuwid na pamamahala? At babalik po ako sa laging tinatanong sa akin, sino ba ang magtutuloy ng lahat ng ito pag wala na kayo? Sabi ko sa kanila, mga boss, bilib ako sa inyo. Kayo ang magpapatuloy kung hindi kayo magpapabola sa mga nagpepresentang kakampi natin, pero klaro naman doble cara. At sa ating pag-uulat mula sa Isabela, ako si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.